Taong 1972, sa kasagsagan ng Olympic Games sa Munich, Germany, 8 Palestinian militants nakasapi sa paksyong Black September ang pwersahang pumasok sa Olympic Village kung saan naninirahan ang mga Israeli athletes at pinaslang ang 11 mga atleta. Kahit ang ilan sa mga militante ay napaslang din at ang iba ay nahuli, ang mga lider ng grupo na nagplano sa naturang pag-atake ay ligtas na namumuhay sa iba't ibang panig ng mundo. Ngunit kung sa akala nila ay walang kabayaran ng kasalanang ginawa, sila ay nagkamali dahil pinakilos ng Israel ang kanilang pambatong Secret Service na Mossad upang isa-isang huntingin ang mga taong involved sa krimen at ipasundo kay kamatayan. Ito ang Operation Wrath of God, ang malupit na operasyon na isinagawa ng Israel laban sa mga salarin na pumaslang ng mga Israeling athletes na tila sa mga pelikula lang natin napapanood. Mr. Dalawang araw matapos ang madugong massacre sa Munich Summer Olympics kung saan 11 Israeli athletes at coaches ang nasawi sa organisadong pagpatay ng isang Palestinian militant group na Black September, nagsagawa ang Israel ng retaliation o pagganti sa pamamagitan ng pagbobomba sa 10 pinaniniwalaang kampo ng PLO o Palestine Liberation Organization na nakakalat sa mga bansang Syria at Lebanon. Matapos ang agresibong opensiba na ito ng bansang Israel, ang dating Prime Minister ng bansa na si Golda Meir ay itinatag ang isang special na grupo at tinawag niya itong Committee X. Ang layunin ng Committee X ay sindakin ang mga teroristang nagbabanta sa Israel at pigilan ang anumang planong pag-atake ng mga yon sa hinaharap sa pamamagitan ng isa-isang pag-a-assassinate sa mga individual na ito na kasabwat at kasapi sa karumal-dumal na Munich Massacre. Ang Committee X ay isang maliit na grupong binubuo ng mga Israeli government officials tulad ng kanilang Defense Minister na si Moshe Dayan bilang kanilang ulo, si Army General Aharon Yariv bilang Advisor on Counterterrorism at ang Israeli Secret Service o Mossad Director na si Zvi Zamer bilang Director ng Ground Operations. Bagamat bumubugso at nag-aalab ang damdamin ng bawat Israeli na panagutin ang lahat ng may sala sa walang habas na pagpatay sa kanilang mga atleta at kapwa mamamayan, mayroon pa ring agam-agam sa isipan ang dating Prime Minister na si Meir kung bibigyan niya ba ng green light ang planong malawakang assassination campaign na unang binalak ng Committee X. Ngunit nung mabalitaan ng Israeli government na nai-release ang 3 may sala sa massacre na kasalukuyang nakakulong noon sa Germany bilang pagsunod sa demands ng mga Palestinian hijackers ng isang German airline na Lufthansa Flight 615, ang pagpipigil at pagdadalawang isip ni Prime Minister Meir ay tuluyan ang nawala. At sa puntong ito, nagsimula na ang Operation Bayonet o mas kilala sa tawag na Operation Wrath of God. Isa sa mga unang hakbang na naturang operasyon ay ang paggamit ng Israeli intelligence upang makabuo ng isang listahan kung sino ang mga taong involved sa planadong pagpatay ng mga Israelis sa Munich. Mabilis naman silang nakalagap ng impormasyon sa pamamagitan ng mga spy operatives sa loob ng PLO na hawak ng Mossad. Tumulong din ng ibang mga intelligence agencies sa Europe upang mag-provide ng impormasyon ukol sa mga pagkakakilanlan ng kanilang mga pinaniniwalaang suspects. Nang ma-finalize ang listahan, mayroong tinatayang nasa 20 hanggang 35 na mga pangalan ng hawak ng Israeli government. Ang mga taong nasa naturang listahan ay pawang miyembro ng militanteng grupong Black September at mangilan-ngilang miyembro ng Palestine Liberation Organization o PLO. Pagkatapos maklaro ang ilang maliliit na detalye, naatasan ng Secret Service ng Israel na Mossad upang malocate ang mga nakalistang suspect at isa-isa silang ipasundo ni kamatayan. Ayon sa dating Deputy Head ng Mossad na si David Kimche, pag sinalin sa Tagalog, hindi naman layunin ng Mossad na i-assassinate ang mga militanteng grupo dahil lamang sa paghihigante. Ang tanging layunin ng Mossad ay matakot ang mga terorista at tigilan ang anumang masamang balak laban sa Israel at mga mamamayan nito. Kaya sinisiguro nila na ang kanilang mga operasyon ay hindi lamang basta parang hit and run katulad ng karamihan. Para naman sa pagkakahati-hati ng mga units ng Mossad na kasapi sa Operation Wrath of God, ang Mossad agent na si Michael Harari ang naging utak sa likod nito. Ang mga unit ng Mossad ground operatives sa Operation Wrath of God ay iginrupo ayon sa 5 letra ng Hebrew alphabet. Ang unit na Aleph ay binubuo ng 2 highly trained na killers. Ang unit naman na Bet
ay 2 guards na bumubuntot sa mga aleft. Ang het naman ay 2 Mossad agents na bahala sa logistics tulad ng pagrerenta ng hotel rooms, apartments, kotse at iba pang kailangan ng operasyon. Ang ayin ay binubuo naman ng 6 hanggang 8 Mossad agents na nagtitiktik at nagmamanman sa kanilang mga target at nagsisecure ng mga escape routes para sa mga operatiba. Ang mga KOF naman ay binubuo ng 2 agents na may specialty sa communications. October 16, 1972, ikinasa ang unang assassination ng Operation Wrath of God. Ang kanilang target ay ang isang Palestinong nagngangalang Wael Zwater, isang representative ng Palestinian Liberation Organization sa Italy. Ilang mga Mossad agents ang tahimik na naghihintay sa kanyang daan pa uwi sa isang bayan sa Rome. Oras ng hapunan, biglang tumambad ang tumpok ng Mossad agents sa kanyang daanan. Bago pa man makapalag, 12 tama ng bala ang mabilis na tumapos ng kanyang buhay. Napasali si Wael sa listahan ng Mossad dahil umano sa kinalaman nito sa isang failed na planong pagpatay sa isang Israeling crew ng El Al Airlines at dahil na rin sa pagiging miyembro nito ng militanteng grupong Black September. Ang ikalawang target naman ng Mossad ay ang isang Palestine Liberation Organization representative sa France na nagngangalang Mahmoud Hamshari. Ayon sa intelligence reports ng Israel, si Mahmoud ay isa sa mga leader ng Black September na nagkukubli sa France. Eksaktong December 8, 1972, habang nagpapanggap ang isang Mossad agent bilang isang journalist, kumagat sa patibong si Mahmoud at sinama ang nagpapanggap na journalist sa kanyang paglalakad palayo sa pinanggalingan niyang apartment. Dahil sa diversion tactic na ito, agad na kumilos ang isang unit ng Mossad upang mag-install ng pampasabog sa kanyang tanggapan. Sa pagbalik ni Mahmoud sa kanyang apartment, tinawagan siya ng Mossad agent na nagpapanggap bilang journalist para sana i-follow up na ang interview. Ilang sandali pa, nang sagutin ni Mahmoud ang telepono, nag-signal ang Mossad agent sa kanyang mga kasamahan na pasabugin ang bombang itinanim nila sa ilalim na kanyang desk. Sa pagsabog, naging kritikal ang kondisyon ni Mahmoud sa ospital ng ilang linggo bago pa tuluyang na maalam. Bagamat hindi lingid sa kaalaman ng France na Israel ang nasa likod ng pagpapasabog sa kanilang bakuran, tikom ang bibig ng bansa at ng Mossad tungkol sa kanilang kinalaman sa naturang insidente. January 24, 1973, isang buwan lang matapos ang ikalawang pag-atake, nagpatumba na naman ang Mossad ng isa na nasa kanilang listahan. At iyon ay si Hussein al-Bashir, na representante din ng isang Palestine militant group sa Cyprus. Isang pagsabog din ang tumapos sa kanyang buhay na pinlano mismo ng Mossad. Sa pagsara niya ng kanyang ilaw sa loob ng kanyang silid na tinutuluyan sa isang hotel, hindi lamang katawan, kundi pati na rin ang kwartong kanyang tinutuluyan ay lubos na napinsala sa dala ng pagsabog. At ayon mismo sa Mossad, si Hussein ay isang leader din ng Black September na nananalagi sa Cyprus at isa rin umano siyang asset ng Secret Service ng Russia na KGB. Bagamat tila easy ang pag-target ng Mossad sa mga naunang pangalan sa kanilang listahan, ang 3 sumunod naman ay naging isang malaking palaisipan para sa kanila sa kung paano tutugisin ng kanilang mga operatiba ang mga target na sila Mohammad Yusuf Al-Najjar, Operations Leader ng Black September, Kamal Adwan, Chief of Operations ng PLO, at Kamal Nasser, Executive Committee Member at Spokesman ng PLO. Ayon sa mga inisyal na impormasyon, nakatira ang 3 sa mga heavily guarded na gusali sa Lebanon kung saan hindi uubra ang mga methods ng Mossad sa mga nauna nilang biktima. At para maisagawa ang assassination sa 3 militanteng miyembro na nabanggit, kinakailangan na magkaroon ng isang sub-operations ang Operation Wrath of God na pinangalanang Operation Spring of Youth. Pagpatak ng April 9, 1973, ang pinagsama-samang puwersa ng Special Reconnaissance Unit ng Israel na Sayeret Maktal, ang Counter-Terrorism Unit ng Israeli Navy na Shayetet 13 at ang Special Unit ng Israeli Defense Forces na Sayeret Chanhanim ay dumaong sa Lebanon gamit-gamit ang mga Zodiac speedboats mula sa mga offshore na Israeli Navy missile boats. Sa kanilang paglapag, sinalubong sila ng ilang Mossad agents at pinag-drive gamit ang mga nirentahang sasakyan papunta sa kanilang target location. Ni-raid ng pinagsama-samang puwersa ng Israeli Forces at Mossad ang mga apartment building sa Beirut kung saan nagtatago sina Mohammad, Yusuf, Kamal Adwan at Kamal Nasser. Ngunit dala ng mabigat na engkwentro sa loob ng naturang compound, ilang mga Lebanese ang nadamay sa operasyon. Partikular na ang 2 police officers, isang mamamayan at ang asawa mismo ni Mohammad ang nasawi sa matinding bakbakan.
Ang unit naman ng Sayeret ay naatasang mag-raid sa isang building na may 6 na palapag na nagsilbing headquarters ng Popular Front for the Liberation of Palestine o PFLP sa Lebanon. Bagamat matagumpay ang Israeli forces na masira ng tuluyan ang gusali, 2 naman sa kanilang hanay ang nasawi. Ayon sa datos na nakalap matapos ang Operation Spring of Youth, tinatayang nasa 100 PFLP members ang bumulagta sa kanilang sorpresang pag-atake. Ilan pang mga miyembro ng PLO, PLFP at Black September ang tinugis ng mga Mossad sa mga sumunod pang mga panahon. Bagamat marami ng pangalan ang naguguhitan sa kanilang listahan, isa pa ring pangalan ang tila naging madulas, mailap at tahimik sa kanilang radar. At yun ay ang pinaniniwalaang mastermind sa likod ng Munich Massacre, ang may alias na Red Prince na si Ali Hassan Salame. Ayon sa intel ng Mossad, si Salame ay ulo ng Force 17, isang militanteng grupo ng Palestine, at siya rin ay isang Black September operative na namumuno sa nasabing pagpatay ng mga Israeli athletes sa 1972 Summer Olympics. Bagamat strategic ang ginawang pagtiktik ng Mossad kay Salame, nautakan pa rin ng terorista ang Secret Service ng Israel. Noong July 21, 1973, isang team ng Mossad agents ang nakadali ng isang sibilyang nagngangalang Ahmed Bouchiki, isang waiter sa Norway, sa pag-aakalang yun ng kanilang target na si Salame. Dahil sa kapalpakan na ito, nakulong ang 6 na Mossad agents habang ang kanilang leader na si Michael Harari ay mabilis na kaeskapo pabalik ng Israel. Noong January 1974, isang palpak na assassination na naman ang naganap na nagsilbing kahihiyan ng mga Mossad agents. Dahil sa tip na nasa Switzerland ang kanilang primary target na si Salame, 2 assassins ang pinadala ng Mossad sa isang moske kung saan pinaniniwala ang makikipagkita si Salame sa iba pang mga PLO leaders na nasa bansa. Sa kanilang pagpasok, 3 Arabong lalaki ang agad na humarang at tumutok ng kanilang baril sa mga Mossad agents, dahilan upang mabilis na magpaputok ang mga operatiba at bulagta on the spot ang 3 Arabo. Dahil sa hindi inaasahan na pangyayaring ito, agad na iniutos ng Mossad leaders na i-abort ang misyon at muli na namang naglahong parambula si Salame. Dahil dito, iniutos ng dating Prime Minister ng Israel na si Golda Meir na ihinto na ang Operation Wrath of God sa takot na baka mabuking ng investigasyon ng Swiss authorities ang mga safe houses, identity ng mga agents at operational methods ng Mossad. Ngunit pagkaraan ng 5 taon, ang bagong Prime Minister ng Israel noon na si Menachem Begin ay muling binuksan ng Operation Wrath of God upang tuluyan ng mabura ang mga malalaking pangalan na nasa kanilang listahan. November 1978, isang babaeng Mossad agent na nagpapanggap sa ilalim ng pangalang Erica Chambers ang pumasok ng bansang Lebanon gamit-gamit ang British passport dahil sa impormasyong si Salame ay nagkukubli sa capital city ng bansa na Beirut. Nagrenta ng apartment ang babaeng agent sa Rue Verdun, isang kalsadang laging dinadaanan ni Salame. Matapos na makasecure ng lugar, dumating ang iba pang mga Mossad agents gamit-gamit ang mga peking British passports. 3:35 PM ng January 22, 1979, si Salame kasama ng kanyang 4 na bodyguards ay lulan ng isang Chevrolet nang makadaan ng grupo ni Salame sa isang Volkswagen na kotseng nakaparada sa Rue Verdun. Pinasabog ng Mossad agents ang bombang nakatanim sa nasabing sasakyan sa pamamagitan ng isang radio device. Sa puntong ito, matapos ang 5 taon ng pagiging madulas laban sa Mossad at Israel, matagumpay na nalinyahan ang pangalan ni Salame sa kanilang listahan. Ngunit ang kapalit naman nun ay ang pagkasawirin ng 4 na bodyguards si Salame kasama ang 4 pang inosenteng sibilyan na nadamay sa pagsabog. 18 tao pa ang malubhang nasugatan mula sa nasabing insidente. Matapos na matepok ang mastermind sa likod ng Munich Massacre, hindi tumigil ang Mossad sa ilalim ng liderato ni Prime Minister Begin at tinugis pa ang mga natitirang hostage takers na nagtatago sa mga bansang Libya at Egypt. Ayon sa dating operatiba ng Mossad na si Viktor Otrovsky, sa mga huling operasyon ng Operation Wrath of God, gumamit ng psychological warfare tactics ang naturang Secret Service tulad ng pagsisend ng mga liham ng pananakot ng pagsabog sa mga Palestinian leaders na nagtatago sa mga bansa sa Europe. Dagdag pa roon, ang paglagay ng mga pangalan ng mga terorista sa mga obituaryo ng dyaryo kung saan sila nagtatago.
Isa ring psychological tactic ng Mossad ang pagsisend ng mga personal at sensitibong impormasyon ng kanilang mga target sa mga mahal nito sa buhay. Bagamat naging matagumpay ang Mossad sa Operation Wrath of God, ilang tangkang paggante ng grupong Black September at ilang Palestinian militants ang naganap matapos na malagas ang kanilang bilang. Isa na lamang ay ang assassination attempt sa dating Prime Minister ng Israel na si Meir nang siya ay bumisita sa Rome. Sa kabutihang palad, palpak ang plano ng mga militanteng grupo at matapos ang pagbisitang yon, kumilos ang Mossad at nagtungong Libya kung saan inassassinate ng grupo ang mga tao sa likod ng tangkang pagpatay. Ganun pa man, ilang mga Israeli international officials ang hindi nakaligtas sa paghihigante ng mga kalabang grupo ng Mossad. Tulad na lamang ni Colonel Yusuf Alon na pinatay mismo sa Maryland, USA. Isa na rin si Amy Shakuri, isang agriculture counselor na nagtatrabaho sa Israeli Embassy sa London, ang inassassinate ng Black September noong September 19, 1972. Matapos ang Operation Wrath of God, ilang mga Arab politicians ang humimok sa mga Palestinians na itigil na ang mga pag-atake laban sa Israel upang hindi na madamay pa ang ilang mga sibilyang buhay na nagiging casualties sa pagitan ng Israel at mga Palestinong militante. Anila, ihihinto ng ilang Arab nations ang pagsuporta sa mga Palestinians kung ipagpapatuloy pa nila ang kanilang karahasan. Patunay lamang ang kwentong ito na handang gagawin lahat ng Israel na singilin ang buhay ng sino mang maghahasik ng lagim laban sa kanila at sa kanilang mga mamamayan saan mang panig ng mundo. At simula noon, ang Mossad ay nagkaroon na ng reputasyon bilang isa sa pinakamalupit at pinakakinatatakutang grupo sa buong mundo. Kung nag-enjoy ka sa video na ito, i-share mo naman sa iba at mag-subscribe ka na rin. Huwag kalimutang panoorin yung mga videos na nasa kanan para lalo pang maubos ang oras mo.